hindi tayo magkaanak, accept mo ba? Kasi mabuti that time, mananampalataya na ako. So, lahat ng accepted ko na talagang na hindi na magkakaroon ng 40 plus ko na eh. Opo. Salamat sa Diyos sapagkat nakita ko na sa pamagitan ng mga lingkod ng Diyos, hindi ka pababayaan talaga. Nandyan lagi siya na umaantabay, gumagabay sa buhay naming mag-asawa. Although kahit wala kaming anak, ngunit lahat provide ng Panginoon. Dear brothers and sisters, remember that love is a cycle. When you plant seeds of love, God ensures a harvest of blessings. With your moments, moments with God. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo pong muli ay magkakasama-sama sa isang espesyal na episode na ito ng Moments with God. Tonight, we continue to celebrate every woman in the world dahil ang buwan ng Marso ay Women's Month. Hindi man natin dapat ikumpara ang mga kababaihan sa mga kalalakihan, ngunit kung atin itong pag-uusapan ay sadyang maraming mga katangian talaga tayo na naiiba at talagang espesyal. To be specific, sa ating mga love languages, karamihan ng mga babae kong magmahal, lalo na ang ating mga ina, ay talagang walang kapantay. But regardless of the gender, gaya nga ng sinasabi sa banal na kasulatan, love is the greatest. Ang pag-ibig ay dakila. Kaya sa gabing ito, let us have first the meditation of God's words regarding the return favor of love. And let us hear it from one of the women of faith from the Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch in the Middle East, Presbyter Elieza Palanca. Isang magandang gabi po sa ating host, Sister Shane Daganyo, at sa mga viewers, welcome to our program, Moments with God. Isang napakalaking kagalakan po sa amin na kayo ay laging makasama sa pagbubulay ng salita ng Diyos. May the Lord's guidance and blessings be upon us as we discuss our topic about the return favor of love. May kasabihan po tayo na kung ano ang ating itinanim, ay siya mo ring aanihin. Whatever you sow, you will reap. Magasik ka ng masama, masama din ang iyong aanihin. Gumawa ka ng masama sa iyong kapwa, may panahong babalik din yan sa iyo. Kaya ang sabi ng iba, may karma. But the Word of God says in Colossians chapter 3 verse 25 ng Amplified Version of the Bible, he who does wrong will be punished for his wrongdoing. And with God, there is no partiality, no special treatment based on a person's position in life. Kaya ang dunong, ang husay, yaman, talino, maging kasikatan o katayuan sa buhay ay hindi makapagliligtas sa tao sa parusa na bunga ng kanyang mali o masamang ginawa. Ngunit, ang gumagawa ng mabuti, tiyak may mabuti ring babalik sa kanya. That is why the Word of God is teaching us not to be weary in doing what is good. For in due time, we will reap a harvest. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos sa New Living Translation ng Galatians chapter 6 verse 9. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Yung hindi pala napagod na gumawa ng mabuti ay aani ng pagpapala sa takdang panahon. Tignan natin ang mga estudyante na hindi napagod at hindi sumuko sa pag-aaral, nagkaroon ng matagumpay na kinabukasan. Yung mga magulang na hindi napagod sa pagtuturo, pagpapaalala, at sa pag-aaruga sa kanilang anak, ngayon ay may anak na ipinagmamalaki, mabait, matalino, at mapagmahal. Yung mga asawa
na hindi napagod magmahal at umunawa, na ingatang matibay at matatag ang kanilang pagsasama. Ang bunga, masayang pamilya. Kaya kung meron mang magandang itanim sa puso at ikalat sa buong mundo, walang iba kundi ang pag-ibig at pagmamahal na mula sa Diyos. Why? Because love is incredibly powerful. It has the power to heal, to comfort, and to uplift. Love in its purest form is not just an emotion, but a catalyst for transformation, an agent of change, transforming a sinner into a believer. Remember the story of the Samaritan woman Jesus met at the well that we can read in John chapter 4 verses 1 up to verse 42? It illustrates the transformative power of love, especially God's love. It can break barriers that divide people and separate people from God. Alam po natin na ang kulturang Hudyo ng mga panahon ni Kristo ay hindi nakikisalamuha sa mga Samaritano. It shows that even during the time of Jesus here on earth, there are already racial segregation, social divides, and religious schisms causing discriminations among them. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay umabot sa babaeng Samaritana na nagbunga ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, naranasan niyang matrato at mapakitunguhan ng maayos, maging nang hindi niya kalahi o kapananampalataya. According to the book of John chapter 4, despite knowing the Samaritan woman's past and the fact that she had been married 5 times and was living with a man who was not her husband, Jesus treated her with dignity and compassion. He offered her the living water, isang simbolo ng isang espiritual na kaliwanagan at kaligtasan. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Juan, Kapitulo 4, talatang 13 hanggang 14, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon sapagkat naunawaan niya at naramdaman ang tunay at tapat na pag-ibig ng Diyos. Kaya nagalak ang kanyang puso at gumaan ang kanyang pakiramdam. Dahil ang pag-ibig ng Diyos na kanyang sinampalatayanan at tinanggap ay nagdala sa kanya sa kaligtasan. John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Praise the Lord! The act of unconditional love of God, exemplified by Jesus Christ, is truly life-changing. It is the very love that transformed the woman at the well. Kaya sa sobrang saya niya sa pag-ibig at pagliligtas ng Diyos, ay patakbo siyang bumalik sa kanyang bayan at ipinaalam, ipinatotoo ang gawang ito ng Diyos. And the result, marami ang sumampalataya at naligtas. John chapter 4 verse 39. Many of the Samaritans from that town believe in Him because of the woman's testimony. Purihin ang Panginoon. Magandang ihasik sa puso ng tao at sa buong mundo ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang bunga nito ay pagbabago, pag-asa, pananampalataya, at higit sa lahat, kaligtasan. Just like what happened in the life of the Samaritan woman. Love in its purest form,
displayed by Jesus Christ without judgment, but with pure intention and genuine compassion can truly be transformative. Moreover, it did not only change the woman's life, but also had a ripple effect, giving hope, transforming others, and bringing them to faith as well. Kaya, yung mga napatotohanan ng Samaritana, mas lumalim pa sa pananampalataya dahil naunawaan nila mismo ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. That is why here in Moments with God, we study the Word of Christ because by understanding and believing in it, we can receive salvation. Gaya ng naging karanasan ng mga taong ito sa John chapter 4 verse 42. They said to the woman, "We no longer believe just because of what you said. Now we have heard from ourselves and we know that this man really is the Savior of the world." Purihin ang Panginoon mula sa isang tao na tumanggap ng mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Umabot sa maraming tao ang pagliligtas ng Panginoon. Imagine throwing a stone into a still pond. The immediate impact of the stone creates ripples that extend far beyond the initial point of contact. Naranasan nyo na po bang mag-itsa ng bato sa tubig, lalo na sa tahimik na lawa? Hindi ba kita mo ang epekto? Lumilikha ito ng mga alon na umaabot hanggang sa malayo. Same with the genuine love, pure and true, that we show and share to others can have far-reaching effects. Kaya kung meron man pong dapat ingatan sa puso at isip, ay pagmamahal at pag-ibig na mula sa Diyos. May mga tao ang itinatanim sa puso ay puot at galit. Hindi ba ninyo nalalaman na ang bunga nito ay pagkakasakit at kaguluhan? It's true. A person who harbors, keeps, and retains resentment and anger in their hearts become ill and sick. These negative emotions can lead to adverse and harmful health effects. Andiyan ang stress, high blood, heart disease, and even mental health disorders. Kaya ang turo ng Biblia, matutong magpatawad at maghasik ng pag-ibig. Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. So, instead of holding on to and spreading hatred, let us cultivate, grow, and sow the seeds of love to see the amazing impact this love can create within us and the people around us. Dahil gaya nga ng ating paksa ngayong gabi, the return favor of love. May balik, may malaking epekto, resulta o bunga ang pag-ibig at pagmamahal na ating ibinabahagi sa ating kapwa. Remember, love is a seed. When planted sincerely in faith and nurtured with kindness, it grows into a harvest of blessings. Totoo yan. Ang tapat na pagmamahal na yung ginagawa sa iyong kapwa, babalik sa iyo yan ng pagpapala. One biblical character who beautifully exemplifies the theme of both showing love and receiving the favor of love in return is Ruth. Originally from Moab, Ruth was a widow who chose to show unwavering loyalty and love to Naomi, her mother-in-law, who was also a widow. Pinatunayan niya ang tapat na pagmamahal sa kanyang biyenan sa pamamagitan ng pagtupad sa pangako.
na hindi niya ito iiwan, kundi aalagaan hanggang kamatayan. We can read from Ruth chapter 1 verse 16 to 17, the famous declaration of love and loyalty by Ruth to Naomi. Ang sabi, "Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried." Tunay ngang kahanga-hanga ang pagmamahal, pagmamalasakit, at pag-aarugang ito na ginawa ni Ruth sa kanyang biyenan na si Naomi. She chose to love beyond obligation, showing that true love is not bound by blood but by the heart. That is why, despite Naomi's insistence that Ruth stay in Moab to find a new husband, she stood firm in her decision to stay with Naomi and follow her back to Bethlehem. Hindi talaga niya pinabayaan ang kanyang biyenan dahil matanda na ito at wala nang mag-aalaga. She proved and displayed her selfless love and dedication. Nagtrabaho siya sa bukid. Araw-araw, matyaga siyang namumulot ng mga uhay na nalalaglag sa mga inaani ng iba para lang siya makasurvive kasama ng kanyang biyenan mula sa kahirapan ng buhay. And this is where she met Boaz, a wealthy relative of Naomi's deceased husband. Boaz was touched by Ruth's love and dedication to Naomi. Hanga siya at nahipo ang kanyang puso sa ipinamalas na pagmamahal at pagmamalasakit nito. Kaya naman, siya ay kanyang pinagpala. Kaya ang salita ni Boaz kay Ruth sa chapter 3 verses 10 to 11 ng easy-to-read version of the Bible, "May the Lord bless you, young woman. You have been very kind to me. Your kindness to me is greater than the kindness you showed to Naomi in the beginning. You could have looked for a young man to marry, rich or poor, but you did not. Now, young woman, don't be afraid. I will do what you ask. All the people in our town know that you are a very good woman." Tunay nga na ang taong marunong magmahal at magpahalaga sa magulang ay mabuting tao. Kaya hindi kinalilimutan ng Diyos, kundi kanyang ginagantimpalaan. And this is where the return favor of love comes in. Hindi nawala ng kabuluhan ang mabuting ginawa ni Ruth sa kanyang mother-in-law, kaya siya ay nilingap at pinagpala. Remember God's word and promise in Ephesians chapter 6 verses 1 to 3? "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth." Kaya ang sumunod na pangyayari ay kasalan. And in marrying Ruth, Boaz displayed his reciprocal love. Their union was blessed, and they had a son named Obed, who became the grandfather of King David, placing Ruth directly in the lineage of Jesus Christ. Purihin ng Panginoon, ang pagbibigay ng pag-ibig at pagmamahal ay hindi lamang pala para sa kapakinabangan ng iba, kundi ito ay bumabalik din sa atin. Maaaring hindi natin ito agad makita, pero sa tamang panahon, tulad ng isang ani, makikita natin ang mga bunga ng pag-ibig na ating ipinamahagi sa tamang panahon. Remember the Word of God mentioned in Galatians chapter 6 in verse 9 to 10, "Let us not become weary of doing good, because at the appointed time we will reap if we do not give up." So then, as we have opportunity, let us do good to all people,
and especially to those who belong to the household of faith. Kaya habang may pagkakataon, maghasik tayo na maghasik ng mabuti at pagmamahal sapagkat may magandang balik ito na pagpapala sa atin. And Ruth's story undeniably highlights the theme, the return favor of love. Her initial act of love towards Naomi set a series of events in motion that ultimately led her to receiving immense love and blessings in return. Ang pag-ibig na kanyang itinanim o inihasik ay bumalik sa kanya ng aning pagmamahal at pagpapala. Yes, the favor returned for her was not just from Boaz, but also from the people of Bethlehem that time. Kaya masaya ang mga tao para sa kanya, lalo na nang magkaanak sila. Ang sabi sa Ruth chapter 4 verse 14 up to verse 15, the woman said to Naomi, "Praise be to the Lord, who this day has not left you without a guardian redeemer. May he become famous throughout Israel. He will renew your life and sustain you in your old age, for your daughter-in-law who loves you and who is better to you than 7 sons has given him birth." Umani ang kanyang buong pamilya ng paghanga, pagsuporta, at maging ng pagpupuri sa Diyos. And more importantly, favor was returned to her from God Himself as she became part of the ancestry or family of Jesus Christ. Isipin po ninyo, ang naging anak ni Ruth na si Obed ay siyang tatay ni Jesse, na tatay naman ni Haring David. Where did this return favor of love springs from? From Ruth's love for her mother-in-law. Praise the Lord! Beloved viewers of Moments with God, dear brothers and sisters, remember that love is a cycle. When you plant seeds of love, God ensures a harvest of blessings. May our reflection tonight in Ruth's story encourage us to love without hesitation and love unconditionally and selflessly, for in due time, love will always return. Thank you so much for joining us in this meditation. May our hearts be filled with love and our lives be a testament to the love that we have received and the love that we are called to give. Ibahagi natin ito hindi lamang sa ating pamilya, mahal sa buhay at kaibigan, kundi sa bawat tao na ating nakakasalumuha. Muli, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Have more moments with God by following us at Fourth Watch Media Official Facebook page, YouTube at Instagram. Ako po ang inyong nakasama ngayong gabi, Presbyter Eliesa Palangka. God bless us all. Salamat sa Panginoon dahil siya ang palaging nagpaparanas sa atin ng dakilang pag-ibig. That as we serve Him, may malaking return favor of love tayong mararanasan. At ito ay palaging sapat sa ating lahat. Thank you so much po, Presbyter Eliesa, for the empowering and inspiring message you have shared with us. Tayo po ay magbabalik sa ilang mga sandali dito pa rin sa programang Moments with God. At Fourth Watch Media, we are on a mission to spread the gospel, transform lives, and impact the world with a message that transcends borders. Through powerful media content, whether through print, live broadcast, or digital platforms, we bring you closer to the truth. Wherever you are, we are reaching souls, one message at a time. Fueled by faith, driven by purpose, Fourth Watch Media is more than just a broadcast. It's a movement reaching every corner of the earth and bringing the end-time apostolic message. With every broadcast, every
every program and every story told, we are committed to empowering believers and inspiring change across generations. Join us as we bring the gospel to the world in every language, on every platform. Together, we can make a difference. Fourth Watch Media. Proclaim, inspire, transform. Stay connected and be part of the movement. Tayo po ay nagpapatuloy sa programang ito ng Moments with God. Maraming salamat po sa mga patuloy nating nakakasama sa mga sandaling ito, maging sa mga kaka-join pa lamang sa atin pong live. Welcome po sa ating lahat, and we are blessed na makasama po kayo sa mga sandaling ito sa ating programa. Gaya ng ating nabanggit kanina, we continue to celebrate Women's Month. That is why tonight we will hear and highlight a story of a woman who has experienced the return favor of love. Magandang gabi po, Elder Virgie, at welcome po sa programang ito ng Moments with God. Magandang gabi po, Sister Shane, at sa mga nanonood. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ayan, Elder, gusto po muna naming malaman kung paano kayo unang nakakilala sa Panginoon. Siyempre, isang magandang story yan. May kanya-kanya tayong story noong unang makilala natin ang Panginoon. Okay. And kayo po, ano po ang karanasan ninyo? Paano po ninyo nakilala ang Panginoon sa buhay niyo? Nakilala ko ang Panginoon sa pamagitan po ng street corner evangelism. Kasi po, kantong-kanto yung bahay namin, kaya nagkaroon ako ng sari-sari store. So, biyaya ng Diyos na makilala ko ang Panginoon sa pamagitan po ng mga manggagawa, mga BS, na sila ang nakikinig. Umpisa pa lang, nakikinig pa lang ako. Kasi first time kong makinig ng salita ng Diyos, talagang Opo. ibang-iba ang pangangaral ng Fourth Watch, na masasabi ko na ngayon Fourth Watch. Praise Na, God. sapagkat napakatyaga nila. Ano pong year yan, Elder? Year Virgie? 1990. Pagkatapos makinig kami, pina-forward kami. So, lumabas ako sa bahay sari-sari po ninyo. store Opo. kung binabantayan. So, doon ako talaga na sa pamagitan ng pakikinig ko ng salita ng Diyos, doon ako nagkaroon ng pananampalataya ba, biyaya ng Diyos na nag-forward ako. Yung kasi Umiiyak kapag ako. nananawagan ng mga tatanggap sa Opo. Panginoon, talagang they are inviting na Yes para po. maipag-pray po kayo. Ganun po ang naranasan Opo. ninyo. So that time, matyaga namang baka kung pwedeng magkaroon ng Bible study sa bahay. Okay, sabi ko, biyaya ng Diyos yan sa amin. At ang nanay ko noon, kasama ko rin ng nanay ko noon, nakikinig din sa salita ng Diyos. Talagang ang laking tulong din po na may mga ganyan tayong klase ng mga evangelism, no? Kasi kagaya nyo nga opo. po, hindi naman palalabas ng bahay. Oo nga po. Salamat talagang, ang Diyos gumagawa ng paraan para tayo po ay maabot Opo, sa praise pamamagitan God. ng mga iba't ibang klase ng pangangaral natin. And Opo. iyan ang isa sa mga sinasaluduhan natin sa mga missionaries natin from the PMCC Fourth Watch. Yes po. Dahil hindi lang tayo basta sa through media nangangaral, Opo. nagsasagawa din tayo like ng mga mini concert, mga mini crusade na tinatawag natin sa mga pampublikong mga lugar. And also, yan, kagaya po niyan sa mga, kahit sa mga maliliit na dako, kagaya Opo. ng mga street corners. Praise At God. isa Amen. si Elder Virgie, praise God, sa mga bunga ng mga pangangaral sa street corner evangelism. Yes po. Praise God. Praise God. Pero, Elder, that time po, kayo po ay may asawa na ba that time nung kayo po ay Opo. nakakilala sa Panginoon? May asawa na po ako. Pero, siyempre, bilang nagbabarko, so every 7-8 months, minsan 13 months nga, 13 months bago kayo magkita. Opo. Opo. Pero good thing kasama niyo po ang Ang nanay nanay ko ninyo. po na nag-aalaga sa 4 kong mga pamangkin. Oo. Kasi po, hindi po kami nabiyayaan na magkaroon ng sariling anak. So, biyaya naman po na ang asawa ko, mabait naman,
na parang itinuring niya rin tunay na anak yung 4 kong pamangkin na inaalagaan. Kaya, ayan po, Elder. Gusto po muna naming malaman. Punta po muna tayo kung paano nag-start na inyo pong simulang maalagaan itong mga pamangkin ninyo. Yun po ba ay anak ng Kapatid ko, kapatid niyo lalaki. pong lalaki? Opo. Nasaan po silang mag-asawa that time? Nasa Israel sila, nasa abroad. Mm-mm. Opo, doon silang tagal din. Kasi nag-start kaming nag-alaga sa panganay, yun si Margie. 8 months po yun sa akin. 8 8 months. months. Wala nung pang tanggapin isang na- taon kayo na po ang nag-alaga. Opo, wala pa. Yun nga lang, hindi ko na naranasan yung magluwal, maglihi. Wala talaga. Kayo po ang nag-alaga lahat ng anak nila. Hanggang sa Dahil, lumaki sila, hanggang sa nag-college na sila. opo. Kami. Ang panganay po ay si Margie. kasama po siya ngayon ni Elder Virgie dito Opo. sa studio. Ayan. At actually may magandang testimony rin si Sister Margie na i-share din natin sa mga susunod po nating episode dito sa Moments with God. But anyway, going back po sa pagiging hindi lang basta tita pero paano po nila kayo tinatawag? Mama po. Mama na rin. Parang nanay, opo. Mama. 4 na anak nila, simula pagkasanggol, kayo po ang nagbantay, nag-alaga. Opo, kasama ko yung mother ko. Mhm. Mapagmahal din si Lola sa mga apo. Opo. Iba talaga kapag ang lola din po ang Ay, nag-ano. opo, grabe. Ibang klaseng alaga. Kung, minsan parang kung Spoiled eh. may compare po natin, no? Ako na-experience ko sa mga pamangkin ko, parang ibang klase yung treatment na ibinibigay nila towards apo. Opo. Parang iba po sa amin na anak, iba rin po sa apo. Parang mas special. Ibang klase ang pagmamahal talaga ng mga lolo Lola. at lola natin. Opo. But anyway po, bilang kayo ang nag-alaga sa inyong mga pamangkin po na talagang itinuring nyo na mga anak, syempre mama na po ang tawag Opo. sa inyo. Wala naman pong conflict doon. I mean, sa kanilang talagang magulang. Opo. Wala naman po. Mas gusto nga nila na inaalagaan namin yung mga anak nila habang nandun sila sa abroad Kaya, Gaano po katagal na kayo po ang po nag-alaga? babakas-bakas matagal kasi maliit pa ito. Matagal Sanggol din sila pa sa lang. abroad. Opo. Opo, kaya parang halos kayo na po talaga ang Opo. nakamulatan nila. Kaya nga malapit sila sa akin at ang sabi nila, buti na lang. Pero syempre po, syempre bilang kayo po ay may asawa, Opo. kayo po ba ay parang nag-pray na parang sana kayo din? Parang alanganin na kasi may edad na ako, nag-asawa ko 35 years old. Okay po. Parehas kaming 35 kasi nag-abroad din si Brother Husband. Nung mga dalagat binata pa kami, nag-abroad. Kaya parang, nung magsama na kami, mag-asawa na kami, lagi May edad namang na po maalis lagi. Pinagbakasyon din ng 1 year, hindi na kaya. Kasi may edad na rin siya. May edad na rin ako. Na pag-usapan namin na, halimbawa, siya rin ang nag-open sa akin na, halimbawa, hindi tayo magkaanak, accept mo ba? Accept. Kung ano man, kasi mabuti that time, mananampalataya na ako. So, lahat ng accepted ko na talagang na hindi na magkakaroon ng 40 plus ko na Opo. Kaya parang sa pag-aalaga ko ng mga pamangkin ko, parang nawala rin sa sarili namin Na-satisfy na po kayo na Opo, parang at satisfied na least kami. meron kayong inaalagaan. Opo, ganun nga rin. Kaya parang baliwala na nagpa-kon din siya, nagpa-doktor din siya. Talagang Hindi Opo. po kakayanin. hindi na kakayanin. Kasi nga, Sa edad. hindi. Kulang ng sperm counts na. Opo. Pero by God's grace talagang ang Diyos nagpunan sa inyo dahil kahit paano binigyan kayo ng taong o ng mga batang aalagaan na Yes kumbaga po. magfulfill sa inyo bilang mag-asawa. Syempre Opo. kapag may asawa parang ang gusto mo ay magkaroon ng anak. Oho. Diba po? Parang mas complete
Opo. 'Di ba? Yung tinatawag na family, pero ang Diyos ang naglaan sa inyo ng ganong ibang klaseng setup nga lang po. Opo. Pero kayo po, Elder Virgie, bilang babae, bilang naging ina Opo. sa mga pamangkin na inalagaan ninyo, ano po yung masasabi ninyo na isa sa mga fulfilling moments sa ginawa ninyong pag-aalaga, sa pagiging ina ninyo, ano yung parang isa sa mga kahit papaano fulfilling moments ninyo? Parang tunay na yung pag-aalaga mo sa kanila, pag-estima mo, lalo nung papasok sila mag-grade 1, grade 2, Opo. hirap. Pero nakayanan naman. Maski antok-antok na yan sila, bibihisan mo sila, paliguan, naku. Opo. Bilang nanay talaga, gagawin mo. Kaya masasabi kong yung wala kang anak, nakayanan ko naman na kahit wala akong anak, nakapag-alaga naman ako ng Mga pamangkin ninyo, Oo, na ang mga tawag sa pamangkin. inyo at ang turing sa inyo ay talagang nanay na rin mama, po. Pero opo. paano po 'yun 'pag nagkakasakit sila lalo na nung mga bata Ayan pa? nga, mabuti ka nyo, nasa tabi ko lang yung nanay ko. 'Pag nagkakasakit sila, ayan, binigyan naman tayo ng Panginoon ng kuwan ba, ng karunungan na gawin yung nararapat sa mga bata. Mhm. Yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi, bilang hindi nagkaroon ng sariling anak, Mhm. pero binigyan ako ng Panginoon ng karapatan na para, Opo. bigyan na yung alagaan Pangasiwaan sila. sila, eh, 'no Opo. po? Kaya doon talaga 'pag nagkakaroon sila ng karamdaman, doon ka magkakaroon ng ano, eh, medyo Challenging na opo, po. opo. Pero by Yeah. God's grace naman po, 'di ba, Opo, sa biyaya. nalalampasan. Opo. Pero iba po ang kaba siyempre parang ipinagkatiwala sa inyo ng Opo. mga magulang po nila Oh, 'yun. totoo yan. Tapos kung ano man ang mangyari, sa inyo po ang kumbaga Oo, kahit totoo yan. papaano ang Kaya medyo kabado, kaya kinakailangan talagang magsikap na, opo. gawin ang nararapat. Bilang mag-asawa po, paano naman po ang asawa ninyo? Paano niya naman po itinuturing yung mga pamangkin niyo po? Parang ano po sila, eh, ay parang yung asawa ko naman, parang hindi naman naiiba sa Mhm. ugali ko ba, kasi, Opo. malapit siya sa mga bata. Kaya ang Ang turing tawag po ng mga bata sa kanya ay papa, papa rin po. opo. At 'pag nagsalubong kami, kasama ko sila, Mhm. papa. Tuwang-tuwa naman si brother husband Praise 'pag God. sinasalubong namin siya. Maski kuwan at 'yan, tinitingnan ko, inoobserbahan ko kung paano ang reaksyon niya. Mhm. Talagang makita kong yung kasiyahan niya, parang, ah, kasiyahan ng tunay na ama din, eh, Mm. yung itsura niya. Kaya, nagpapasalamat ako nga sa Panginoon kasi nga nung ano na, unti-unti ng, 'pag umaalis kami, pupunta kami dito magsamba, Mm. kasama kong mga bata. Eh, siya hindi siya sumasama. Pero biyaya ng Diyos kapag may Bible study pala sa bahay mo, makakarinig siya ng salita ng Diyos. Kaya magandang bagay yung magkaroon ng Bible study sa loob ng bahay. Kasi Yes. hindi na yan aalis, eh. 'Pag Mhm. nakikinig na lang siya, ayan, unti-unti biyaya naman. At saka naalala ko yung sabi ni Presbyter Let, ni Evangelist Let, Mhm. na ipag-pray niyo sa kaya tuwing gabi sinasambot ko 'pag siya'y natutulog, hands niyo yang mga asawa niyo Opo. para So biyaya ng Diyos hanggang sa mahuli ako na, "Ano ba 'yan, mangkukulam ka yata," sabi sa'kin. "Bakit, Pero anong ginagawa mo pinagpi-pray. sa'kin?" Sabi. Opo. Basta makinig ka na lang." Pinagpi-pray ko siya. Opo. Opo, biyaya naman ng Diyos na, ah, bago siya kinuha ng Panginoon. Mhm. Siya ay Yeah. mananampalataya na rin Oo, po. siya po ay mananampalataya na. Yun ang mahalaga. Talagang hindi kami pinabayaan ng Panginoon talaga. Hanggang sa kunin na siya. Mhm. And regarding po that, ang ikinamatay po ng inyong asawa ay cancer. Opo, colon cancer. Colon cancer. Opo. Ito lang pong 2020. 20. 2020. Opo. Pero during that COVID. time po,
eto, kumbaga parang, syempre, bilang mag-asawa po kayo, Opo. and by God's grace, kahit papaano ay nabiyayaan ng mga inalagaan ninyong mga bata na Opo. tinuring ninyong mga anak at tinuring na rin kayong mga magulang. Opo. Nung nagkasakit po ang inyong asawa, kamusta po? Pwede niyo po ba sa aming ikwento yun? Opo, mabuti na lang at yung isang inalagaan namin, kasi ito may sakit kasi yun si Margie. Yung pangalawa, yun si Michelle, Opo. yun ang nag-alaga sa aming dalawa ng kapatid na brother husband. So, Yan po ay 2017 na. 2017 po, na-diagnose na yun Parang pala. 2013, nagpapa-check up na rin po siya. Opo. At ang laging sinasabi, parang prostate, ganun. prostate. Pero Oo, nagkaroon daming po talaga siya doktor. ng prostate. Ah, Prostate parang cancer. konti lang, yung hindi Parang masyado. hindi Oo. active. Hindi active. Yan ang isa sa mga usong sakit ng lalaki po kasi, opo. prostate Ayun, cancer. Hindi yun mawawala kasi kailangan, at that time na sabing ganun, prostate, ang daming gamot na binibigay ng mga doktor, binibili din namin. Pero bakit kaya ganun pa rin yung Opo. nararamdaman niya? So, yun nga, nakausap ni Margie yung si Sister Maru. Ayun, inirefer niya si Dr. Sandejas as colonoscopy. Ayun, pina-check up, yun, na-detect na, that time Stage 4 na stage po. 4 na. Kaya makikita mo nung colonoscopy yung bituka niya, maawa ka talaga. Masasabi mo, nako, paano to gagaling? Parang inano ng sigarilyo ba yung bituka niya. Opo. Makikita mo sa TV, malaking TV. Makikita mo talaga yung colon niya na, naku, tad-tad ng parang inano ng sigarilyo. Kung na-detect lang ng maaga-aga, maaaring nagamot pa siya. Naagapan pa po. Naagapan pa siya. Opo. Pero ito po, pag stage 4 kasi talagang critical na rin po ang kalagayan. Opo. So paano po ang pinaka-challenging part Napakahirap nung nagkasakit siguro. po siya noong 2017? Ano pong kalagayan niya that time? Medyo pahina Sobrang ng mahina pahina. na po. Hindi naman po, kundi naiuwi pa. Hanggang sa yung nagkaroon ng tawag nito, chemo. Kemo na siya. From 2017 po? Opo. Up to 2020. 2020. Kasi nakuha na. 3 years din po mahigit. Opo. Ang bilis eh. Opo. Ang bilis lang. Pero kahit pala papaano namin po, nakukuha. di ba? Kumbaga parang napahaba pa rin ang buhay niya Opo. nung Biyaya nga po, chemotherapy. opo. Kaya lang, noong 2020, yan na rin po pumasok yung pandemic. Opo. Kaya parang mas naging challenging. So, isa po sa mga mas challenging pang story or part of your story is noong kayo din po ay nagkaroon ng cancer. Opo. Ano pong taon yun? Ako naman na-diagnose 2018, magto 2019 niya po. Opo. Kasi ang kwan ko dahil sa sobrang stress yun. Nakikita ko si brother kasi na yung karamdaman niya medyo lagi kong iniisip kasi kung Opo. paano. Siyempre, asawa po, Opo. parang lagi kayo Opo. nag-overthink. Kaya nagkaroon ako ng ganun. Ano po ang isa sa mga reason ng stress ninyo? Siyempre, aside from kakaisip mo kung kalagayan, paano mo maisosurvive. masusurvive, kung paano mo tutulungan. Hindi niya masyadong pinapakita yung pag-in pain na siya. Pero sinisilip kong sikretong pasilip. Pero nakikita ko umaano yung Maaray po talaga siya. may nararamdaman ito. Hindi lang niya sinasabi. Kasi masyadong mabait siya eh. Siyempre, ayaw niya Hindi. pong ipakita din Opo, sa inyo. lalo nung naraman niya na may cancer din ako. Ang nag-a-assist po sa inyo that time, ang pinaka nag-aalaga din sa inyong anak ninyo Opo. that time ay si Michelle yung pangalawa. Michelle, Opo. na kumbaga parang nasa medical field din po. Opo. Yan yan po ang blessing kay Yes po, kay totoo yun. Elder Virgie na yung anak, isa sa mga anak niya ay nasa medical field. Kaya kahit papaano, 'di ba, bilang
hindi natin masasabing anak-anakan dahil ang turing niyo po talaga sa kanila ay anak at Opo. sila magulang po talaga ang Yes turing po. sa inyo. Kaya Opo. parang ito yung isa sa mga tinatawag nating return favor of love na parang Yes. sukli din nila sa inyo na Opo. kayo naman din ay Yeah. alagaan bilang magulang. Opo. Maraming check-up na rin ang ginawa sa akin, pero talagang Mm. meron talaga. Mabuti na-detect, Mhm. stage 2B. Stage 2B. 2. Opo, stage Noong 2. 2019. Hindi, nalaman na lang nung opo, tama pala. Kasi na-operated ako ng 2020 rin, February. Ayan. Noong pandemic, yun nga po. Pandemic, yun yung napakahirap eh. Opo. Kasi hindi mo siya, kaya mabuti nandyan ang blessing ko sa akin, yung mga inalagaan ko. Mm. Nandyan si Michelle na nag-alaga kay papa niya kasi hindi naman ako pwede. Opo. Senior na, may sakit pa, hindi pwede. Hindi kayo makakapasok Hindi din po po. dahil sobrang stricto ang mga ospital that time. Opo, Pero at the grabe. same time, kayo po ay nandoon din sa ospital. Opo. Pero bawal kayong magkita. Opo. Pwede niyo po bang ikwento yun sa amin, Elder? Bawal kaming magkita, ngunit dahil sa request, Opo. so ginawa. Ng asawa niyo po. Opo, Mm-mm. winilchair ako. Gabi na yun idinaan ako sa likod para hindi ako makita ng mga doktor kasi papagalitan yung mga nurse. Opo. Kasi bawal nga po. Walang nakakaalam nun na itinakas ako ng nurse. Kaya malaking bagay sa amin yun. Kasi tuwan-tuwa ako, tuwan-tuwa rin siya. Makikita mo yung face niya. Opo. Oo, tuwan-tuwa. Iba talaga kapag no? Opo. Kaya, Nagmamahal sa isa't isa. parang mag-boyfriend, girlfriend. Sabi that na time. bawal magtagpo. Opo. Parang pinagbabawal na pag-ibig that time dahil nga po, dahil sa pandemic. But Opo. then, love is powerful. Amen. Praise God. God. So, that year po, 2020, noong siya ay kinikimo, kailan po siya kinuha rin ng Panginoon? December na. December 6, 2020. 2020. Kaya nagkapagsama pa kami. Magaling na rin ako. Nakauwi ng pa ilang po buwan. kayo ng bahay noon, pareho. Nakauwi pa rin siya. Tapos pag yung tumataas kasi ang kanya yung sugar niya, kung minsan 500. Sobrang taas. Sabi ko, kasi wala naman siyang sinasabi. Kasi pag 500, malabo ng mata mo eh. Opo. Pero siya hindi. Anong nararamdaman mo? Nakikita mo pa ba ako? Oo naman, sabi. Hindi lumabo daw eh. Grabe, 500 na. Ang taas ng sugar mo. Insulinin na eh. Opo. Nakatikim na rin siya ng insulin pala. Ni Michelle, ini-insulin si papa niya. Opo, hindi normal ang kanyang blood sugar. Opo. Pero kumuha sa kanya yung colon cancer niya. Opo. Kasi matindi dahil kasi smoker siya nung binata pa siya, smoker siya. Sino po ang nag-aalaga sa kanya that time? Si Michelle pa rin po. Si Michelle. Ang Opo. Siya anak ang- ninyong inalagaan Opo, din. habang siya kinikimo, siya ang nag-aano ng diaper niya, nagpapaligo pag nasa chemotherapy siya. Siya ang nag-aasikaso kay papa niya. Hindi ako pwede kasi senior na. Ibang level din po ang pag-ibig nitong anak ninyo na si Opo. Sister Michelle. Parang Ibang magulang. klaseng pag-ibig kasi hindi magagawa yan. Ng iba. ng Opo. iba, Oo, diba? mandidiri sila. Opo. Pero believe ako sa kanya. Mhm. Ultimong nagpapalit ng Talaga, magpapaligo. ibang level ng pag-ibig. Talagang Opo. parang magulang po talaga ang klase ng pag-ibig na ibinigay niya Tama po. doon po sa inyong asawa. And also to you po kasi siya rin po ang nag-aalaga sa inyo dahil Yes nga po. kayo rin at the same time ay meron ding medical condition. Opo. Elder, ano po ang isa sa mga masasabi ninyo sa lahat ng mga nangyari sa buhay ninyo? Ano po ang pinakamasasabi ninyo na talagang ipinagpapasalamat niyo sa Panginoon? Oo. Na malaking pasalamat ko sa Panginoon bilang mananampalataya. Mhm. Kasi doon ko nakita yung gawa ng Diyos na hindi ka pinabayaan. Mhm. Hindi ka iniwan talaga. Nandyan lagi siya na umaantabay, gumagabay sa buhay naming mag-asawa. Mhm. Although kahit wala kaming anak, ngunit lahat provide ng Panginoon. Praise Opo. God.
talagang iba talaga yung may Diyos ka na nilalapitan, na sinasandigan. Kaya malaking biyaya yun sa amin na although kahit hindi kami binigyan o biniyayaan ng anak, ngunit yung mga binigay sa amin na bilang mga anak, hindi rin kami pinabayaan. Tissue po. Yeah, okay. Thank you. Ayan, Hindi kami- pero syempre po, 'di ba? Napakalaking bahagi na tayo po ay mananampalataya. Yes Kasi po. imagine dealing with those kinds of challenges sa buhay ninyo. Yes. Paano kaya kung hindi rin natin kilala ang Panginoon? Paano natin i-take yung ganong klaseng mga sitwasyon? Naku, ang hirap siguro pag wala kang Panginoon sa mga pagsubok o problemang ito. Mahirap po. Kumbaga Kaya- parang mas na-appreciate ninyo yung gawa ng Diyos sa buhay Amen. ninyo. Opo, talagang malaking biyaya yun sa amin na bago kami sinubok ng Panginoon, yung nakilala mo siya ng lubusan. Yes. Kaya malaking bagay na tulong sa amin. Siguro, pag hindi tayo mananampalataya, maaaring masasabi mo, ay, pakamatay na lang ako, ang daming iniisip, ganun. Opo. Pero hindi ka rin. Kaya salamat sa Diyos, salamat talaga sa Kanya. Kasi sa mga pagkakataong yaon na halos wala ka ng tinutulungan ka ng Panginoon, talagang malaking biyaya na hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Masasabi ko kahit mananampalataya ka pala, kinakailangan pa-check up din para yes. habang maaga pa, madidetect mo kung ano yung sakit mo. Totoo po yan. Biyaya Na parang talaga. yes, we have faith. Andiyan ang pananampalataya, hindi nawawalan. But at the same time, kapag tayo ay may nararamdaman, dapat talaga na mag-consult. Yan. Opo, And kung may yes. karamdaman, kung may mga instructions na ibibigay sa atin, sundin natin, Yes 'di ba? po, yes Kumbaga po. parang faith without work, 'di ba? Is Amen. dead. Opo. Kaya dapat andiyan ang faith natin, but at the same time, sundin din natin yung mga taong mas nakakaalam doon sa kalagayan natin. Pero yun nga, kumbaga ang pinaka nagtawid din sa inyo ay yung pananampalataya Amen. ninyo. And Praise at the God. same time, kumbaga, nandyan yung tulong ng mga taong, kumbaga, let's say, inaruga ninyo. Opo. Kumbaga, parang naging hopeful kayo lalo nung makilala nyo ang Panginoon. Opo. Ano ang pinakamasasabi ninyong moments with God po ninyo? Ang biyaya sa amin, yung mayroon kang mga pastor na nag-a-advise. Yes. Mayroon yung, kumbaga, yung pag-a-advise nila, genuine din eh. Kasi makikita mo talagang, masasabi ko, napakapalad namin. Mapalad kami sapagkat sa pamagitan ng mga lingkod ng Diyos, ginabayan kami. Patuloy na kami hina-advise. Siguro, iba yung advice ng magulang, Yes. yung matatanda. Iba yung advice ng mga lingkod ng Diyos. Amen. Talagang kahit na hirap ka, ngunit nandyan pa rin yung mga salita nila na salamat sa Diyos sapagkat nakita ko na sa pamagitan ng mga lingkod ng Diyos, hindi ka pababayaan talaga. Praise Praise God. the Lord. Elder, bilang babae, at Apo. marami kasing babae ang kagaya ninyo na maaring hindi rin nabiyayaan ng anak bilang asawa. Sa buhay, may mga naging karamdaman din. Ano po ang maipapayo po ninyo sa Kung kanila? may papayo ko sa mga katulad ko na hindi nagkaanak, laging ang isipan ay maging positive lang. Kasi ang Diyos naman ang siyang maglalaan ng lahat ng bagay na pagkukulang, wala kang anak. Diyos naman ang maglalaan ng magagandang bagay sa buhay mo. Basta yung faith mo, huwag iiwan yung faith mo, yung pananampalataya mo sa Panginoon. Napakahalaga yun kasi Amen. diyan ka bibigyan ng Panginoon ng mga
paglalaanan ka ng mga bagay na kumbaga nag-iisip ka, bakit wala kaming anak? Hindi mo maitatanong 'yon o kaya sisihin ang Panginoon. Basta't manampalataya, kumapit ka lang sa Panginoon, siyang sandigan mo. Mabuti na lang, tinuturuan tayo laging manalangin. Sa Amen. tuwing madaling araw, unahin natin lagi siya. So, gawin natin yung nararapat. At ang Diyos naman ay pagbibigyan ka lagi ng lahat ng mga nararamdaman mo. Bibigyan ka ng Paglalaanan lagi ng Opo, Diyos. paglalaanan ka lahat ng bagay na kailangan mo bilang nanay, bilang Bilang kumbaga, asawa po, hindi o po bilang ba? asawa. Opo. At saka yung partner mo, lagi mong, kumbaga, kung hindi pa mananampalataya, ipag-pray mo lang. Oo. Diyos ang gagawang makapangyarihan yan. Tsaka hindi talaga nasusukat ang pagiging babae dahil lang tinatawag kang ina, Opo. hindi po ba? Opo. Nasusukat ang ating mga pagkatao sa pamamagitan ng pag-ibig at sa mga gawa Opo. natin, lalong higit sa Panginoon. Amen. Diba? Opo. Yan naman ang Yung pinakamahalaga, yung may magawa din tayong paglilingkod Yes sa po. Panginoon. Dahil kahit gaano ka pa kagaling o gaano ka pa ka-effort sa iba't ibang larangan, let's say sa Totoo pagiging yan. ina, sa pagiging asawa, pero kung hindi natin na-fulfill yung kalooban ng Diyos, Opo. 'di ba? Amen. Parang laging kulang ang Yes. buhay. Talagang ang magfulfill sa atin ay kapag tayo ay nakagawa ng kalooban ng Panginoon. Amen. Yun ang pinaka-fulfilling part sa buhay natin Yes, ito. Lord. Opo. Elder Virgie, thank you so much po for sharing us your story. Praise the Especially ngayong Women's Month. Di po ba? Yes, Napakahalaga na may iba't ibang side tayo ng buhay na alam natin, lalo na sa mga kababaihan. At salamat po for the opportunity na marinig po namin ang story Salamat ninyo. din sa biyayang pinagkaloob nyo rin sa akin na makasama ninyo. Salamat. Praise the Lord. Opo. Truly, love is the greatest. It gives peace, joy, and fulfillment sa ating mga buhay. Gaya ni Elder Virgie Botilo, siya man ay isang babae at asawa na hindi nabiyayaan ng anak, ngunit dahil sa kanyang buong puso at malaking pag-ibig na ibinigay sa mga taong itinuring niyang kanyang sariling anak, pinuno siya ng Diyos ng pag-ibig. That is a great example of the return favor of love. At alam natin na ito'y biyaya sa kanya ng Panginoon dahil siya ay naging mabuti and her love is really genuine, not just towards those people na kanyang inalagaan, kundi higit sa lahat, pag-ibig niya sa paglilingkod sa ating Panginoon. To God be all the glory. Isang pinagpalang episode na naman po ito para sa ating lahat. Maraming salamat muli to our beloved Presbyter Elieza Palanca for the words of God. We are so blessed tonight for the meditation of His words. And to Elder Virgie for an inspiring story. Praise be to God. Muli po tayong magsama-sama next week, Thursday at 8 p.m. dito pa din sa Fourth Watch Media. And again, let's discover grace in every moment with God. Every day that you live is a story that you're making with of problems and trials, blessings and triumph. God is always with you. Come, let us testify of the goodness of God.
Join us as we continue to spread the message of truth through Fourth Watch Media. Prayer Power. Moments with God. Courts of Mercy. Exploits of Faith. Fourth Watch News. Oras ng Katotohanan Classics. Home Free Radio Philippines and USA. Apostles' Take. Sure Word Magazine. Life Radio Lucena. Life Radio Santiago. Wherever you are, we are with you, bringing the truth of God's Word and changing lives one broadcast at a time. Stay tuned, stay inspired, and always keep your eyes on Fourth Watch Media, evangelizing the lost, edifying the saints.